Ngayon, pag-uusapan natin yung Iteracare na na-feature sa Jessica So, and let's see how it's as the same as how they featured Axie Infinity back then. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Meron daw aparato na kayang gumamot ng mga na-stroke? Ano ito? Epektibo ba at aprobado? Ang mga blower malimit ginagamit sa buhok, pero hindi raw ang blower na ito. Ang mainit na hangin kasing ibinubuga nito. Pati itong kanyang kamay. Itinapat hindi sa basang buhok ng ginang, kundi sa kanyang mga braso't binti. Sige nga, galaw mo. Ba't po kayo umiyak? Itawag po kayo umiyak. Tutulungan namin kayo para makarecover po kayo. Ang blower... Boy, sinong hindi maiiyak doon? 21K yung presyo ng ganung blower na may ilaw-ilaw. Oh, tapos walang FDA approval. daw kasi, di umano, kayang pagalingin ang kanyang bintit kamay na ilang taon nang paralisado dahil sa stroke. 6 years na na-stroke si nanay. Yung kanyang paa, hindi po niya naigagalaw yung dalawa. Pati itong kanyang kamay. Matapos itong tapatan ng aparato. Ayan na, nagagalaw na ni nanay! Nagagalaw na yung paa niya! Unti-unti na niyang naigalaw ang kanyang kaliwang binti. Nagagalaw mo na, nay! Balik mo, nay! Balik mo! Ay! Napabalik na! Ay, instant 21K! Ay! Ang ginang namangha. Ano, nay? Lord! Tunay nga bang nakakapaghimala ang sinasabi nilang miracle blower? Tama na, nay. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Pag umabot na sa ganun yung konsensya nyo, na ultimo yung mga may sakit niloloko nyo, pucha, that's another low. Kinamusta namin ang ginang sa video na nakatira sa bayan ng Gimba sa Nueva... Oh, eto na yung start na magi-interview sila doon sa mga may positive result. Which, para sa akin, it's a no-no because it will reinforce yung belief ng mga tao, lalo na inuna mo pa yung magandang bagay, na gumagana ito. And tignan natin kung paano nila i-feature yung negative side doon sa produkto na yun. Siha, si Nieves na naigagalaw na raw ngayon ang kanyang katawan. Hindi na rin daw siya ganun kabulol magsalita. Asan yung cellphone ko? Tawagan niya natin si Kuya John, ma. Malayong malayo raw sa naging lagay niya nito lang Disyembre nung siya'y na-stroke sa ika-4 na beses. Yung kabuuang katawan niya, hindi niya na mahalos may galaw. Bulol na, and then bumuhubula na yung bibig niya habang nagsasalita. Parang unti-unting nalulusaw na kandila. Talagang wala na kaming pag-asa. Kaya ang kanyang anak na si Cherry, isang OFW sa Taiwan, nagsaliksik ng mga paraan para siya'y gumaling. At ang isa raw sa mga nahanap niya, isang therapy blowing device na sumisikat daw ngayon sa ilang mga bansa sa Asia. Now, eto na yung problema ko. Goods ako dun sa naghahanap siya ng sagot actually, para matulungan yung nanay niya. Ngayon, ang tanging problema na lang or tanong, paano ba mag-research ang Pilipino para humanap ng tamang sagot? And marami kasi sa Pilipino, somehow in the light of their desperation doon sa paghahanap nila ng sagot, nakaka-encounter sila ng mga tao that will take advantage of their weakness at that time. Kasi nga, they are desperado sila.
Now, sa sobrang desperado nila na humanap ng sagot and nagiging emotional na nga sila doon sa pangyayari. And katulad nga nung sinasabi ni Atty. Libayan, the more we are emotional, the less intelligent we are. So, doon sa moment na yun, hindi na nag-iisip yung mga tao at nagpo-focus na lang sila doon sa pangako ng uuto sa kanila. Doon sila nakafocus sa result na sinasabi nung nang-uuto sa kanila because it feels good. It gives them relief. Gumagaan yung pakiramdam ng taong mahal nila sa buhay. And yun yung ginagamit na leverage ng mga nanloloko para makapanloko sila. Ang ibinubuga raw kasi nitong hangin, di umano, kaya raw makatulong magpagaling ng malulubhang sakit, pati na ng stroke. Sabi ni ate, baka eto na yung mabilis na way. Pero si Mark, nag-alinlangan daw nung una. May kamahalan kasi ito, mula 21,600 hanggang 216,000 pesos. God damn it, ganun kamahal. Na kung saan pag pinunta mo yon sa isang legitimate therapy, mas mataas pa yung tsansa na mas maging lasting yung effect ng paggaling ng mahal nyo sa buhay. Pero again, dahil nga sobrang desperado ng mga tao na nabibiktima sa ganyan, kaya hindi na nila nakikita yung ginagawa sa kanilang panloloko. Pero alang-alang sa ina, sumugal sila, si Mark. Agad kinontak ang distributor ng sinasabing miracle blower sa Pilipinas. Ngiting easy 21K! Si MJ. Ang pinaka ginagawa niya, lahat na nagbabara ng mga ugat sa katawan natin ay may kakayahan na palambutin, unti-unti natatanggal yung nagbabara. Ina, imagine that, nagtatanggal ng mga nagbabara sa sirkulasyon ng dugo po. Hindi ba holy grail ng ano yan? Ng mga cardio doctors? So bakit? Bakit walang cardio doctors ang gumagamit niyan? Bakit hindi siya ginagamit dyan sa Philippine Heart Center? Diba? If that's effective, pucha, yung doktor na mismo yung bibili niyan at magre-recommend sa pasyente niya. May nararamdaman ka ba, ma'am? Mainit lang po siya. Ilang minutong Kasi nga may blower lang naman yan na may ilaw-ilaw. Putsang ina. Yeah, of course, mainit lang talaga siya. Yung sinasabi niyang mamaya, yung qualities ng mga ilaw-ilaw na yan, ano lang yun eh. Invento lang yun, placebo lang yun. Kasi kung totoo yun, eh di sana may study na verified ng third party tulad ng FDA yung kiniklaim ng mga nang i-scam na yan. alang. Ang binti ni Nieves na ilang taon na raw paralisado, bigla niyang naigalaw. Tama na yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord! 21K na naman ang nauto ko sa isang pobre at may sakit nating kababayan. Ano, Nay? Masaya ka ba? Opo. Ba't ka umiyak, Nanay? Paano ka nakakatulog? Paano mo na maatim na matulog ng mapayapa tuwing gabi? Kada makikita mo or maaalala mo yung ganyang senaryo, and deep inside, alam mo na hindi magtatagal ito. Gusto ko talaga umali. O yun, Nanay. Imagine mo, ilang minuto pa lang natin tinetherapy yung mga paa mo. O sige, galaw mo. Galaw mo. O yan, nagagalaw mo, Nanay. Nagsisigawan sila. Tawag agad ako sa kapatid ko. Nag-iyakan kami. Pangatlong buhay na niya yan. Akala ko nga po katapusan ko na siya nung time na yon. Pero katulong ni Lord, ito buhay pa.
Matapos ang 2 linggong paggamit sa blower na sinasabayan niya ng pag-inom ng kanyang maintenance medicine, na igagalaw na raw ni Nieves ng pakonti-konti ang kanyang katawan. Ito. Now, I have a challenge. Tignan natin kung sino ba talaga yung nagbibigay ng resulta doon sa dalawa. Yung maintenance medicine niya or yung blower na may ilaw-ilaw. Pero syempre, testing natin doon sa mahal sa buhay nung nagbebenta ng mga ganyan, di ba? Para, fair, di ba? Alam nga naman, testing natin doon sa ibang pasyente na bibili pa lang. Hindi, testing natin doon sa kamag-anak niya, sa mahal niya sa buhay. Para, di ba, kung trusted, ganun talaga yung tiwala niya doon sa blower niya na may ilaw-ilaw, putya, why not? Oh, hindi ko po maigalaw. Tapos yung binti ko, hindi ko rin maigalaw. Asawa ni ganyan, okay na. Now, look at how they are going to show yung side that counters the claim of that blower na may ilaw-ilaw. Hindi naman yung talagang as in grabe yung pagkaka-stroke niya na 100% di niya magagalaw yung kalahati ng katawan niya. At saka bago siya nakalabas ng ospital, nag-uumpisa na yung improvement niya. So, yung doktor na yung sumagot kung bakit nangyari yung ganong pangyayari doon sa isa sa nabiktima nung blower na may ilaw-ilaw. The recovery is already on its way. Diba? And those improvements are already coming, if not on its way, and hindi nakakapagtaka kung yung improvement na mangyari na yon can happen with or without that blower. Yung kahinaan ng mga tao at ang kamangmangan nila sa mga bagay-bagay, yung pinupuntirya nitong mga ganitong klaseng scammer para hindi tayo mag-isip, para maloko nila tayo at para makuha nila yung pera natin. Because again, we are desperate. Once we became desperate, we are not thinking anymore. Tapos yung pagkaka-picture pa ni Jessica Soho doon sa side ng doktor is, it's like it equates or kapantay siya ng weight nung nag-e-explain, nang nagbebenta ng blower na may ilaw-ilaw na yan. Diba? That's unfair. That's dangerous. Kasi binibigyan mo ng same weight yung isang legitimate advice versus doon sa nagpo-promote ng produkto nila. Just like Axi. Kaya ang daming naloko ng mga tao dyan sa Axi na yan, it's because they think na may katotohanan yung claim nung mga naglaro nung Axi. But it turns out, they just didn't know how and why it's happening or kumikita sila doon sa Axi. Ang therapy blowing device, nagbubuga raw ng hangin na di umano may 3 components. Napaka-perfect ng word eh. Di umano. Diba? It's always like this. They always put the blame on the one who's claiming it. Now, hindi rin kasi nila nakikita yung partisipasyon nila doon sa posibleng ikapahamak ng ibang tao by giving the same opinion ng doktor at nung nagbebenta, the same weight. Dapat may heavy precaution doon sa claim ng nagbebenta because again, whatever they are telling the people, it's unproven. Terahertz frequency, lahat ng mga cells na na-damage, pinalalakas niya. At yung pangalawa naman, yung Pucha, another holy grail of medicine. Tissue repair? Cell repair? Ano pa? Ano pang hihilingin mo? 'Di ba? optical quartz, no, para ka na nagbilad ng araw. And then yung last, yung quantum, binuboost niya yung cells natin. Si MJ. Pucha! Boy! Pustahan tayo kahit cancer, kaya niyang pagalingin dahil dyan. Oh my God. Alam niyo yung mga nagbebenta ng mga langis ng ahas. Yung snake oil. That's the newest version of it.
Ay, grabe. Acidic daw, kaya sinubukan na rin daw niya itong gamitin. May insomnia ako. Unang try ko pa lang, as in talaga hindi na ako sinisikmura pag madaling araw. Pwede ka nga mag-imbento ng kahit anong sakit tapos sabihin mo, pinagaling ka niyan, tapos ibenta mo sa iba. O, di ba? Sinong, sabagay, marami nga naman. Marami yung naloloko ng mga nagbibigay ng testimonial na sila rin naman mismo yung nagbebenta nung gamit. I mean, bakit ka hindi magbibigay ng magandang testimonial doon sa binibenta mong gamit? Diba? Hindi porket yung nagbenta, nagsabi na effective yan. It will really be effective. But again kasi hindi naiisip ng tao na, hey, binibenta mo yan, tas ikaw rin yung mag-aangat ng bangko doon sa produkto mo. Hindi ba parang may something sa ganun? Hanggang naging pioneer distributor siya rito sa Pilipinas. Kasi yung iba, nagdududa, masyadong overpriced yung blower mo eh. Pero hindi naman nila talaga alam kung ano meron doon. Well, no one knows actually kung ano talaga laman nun kasi hindi nga naman kayo kumuha ng permit para ma-approbahan siya ng FDA. Ganun lang kasimple yun. Kasi again, yung third party na magbibigay sa inyo ng permit para patunayan yung mga claims nyo, hindi yung ginagawa. Muna yung mga nagsusugod bahay sa mga kliyente. Isa sa mga nag-avail ng libreng trial session, si Reby. Ang kanya raw kasing Tatay Romeo, hindi na makapagsalita at tila nakatiklop na ang mga tuhod mula nung na-stroke. Nagsimula talaga yung stroke niya nung na-aksidente siya na yung isa niya lang daliri is nasagasaan ng tricycle ng kasamahan niya. So yun, pinapunta ko sila dito. So ito guys, hindi niya naibibento, no? Ang aparato, itinapat ni MJ sa tuhod at binti ng matanda. Gagaling ka dito tayo. Kasi dapat hindi ito dinadaganan. So ito guys, hindi niya naibibento, no? So nanigas na siya. Ayan o, nag-i-start na o. Kaya niya ibento. Gumagano na siya. Maniwala ka. Maniwala ka. Diba? Yung produkto niya naka-tied up doon sa idea na maniwala ka lang, gagaling ka. So, bakit kailangan ng tao gumastos ng 21K or 216,000 para lang maniwala sa sarili nila na gagaling sila? Hindi mo ba siya pwedeng ibigay ng libre? And through what we call encouragement. So, ibig sabihin, di ba? Encouragement lang pala yung kailangan ni tatay para maigalaw niya yung katawan niya. Kasi nga sabi mo, maniwala ka. Maya-maya pa, ang mga nakatiklop na binti ni Romeo, unti-unti raw nitong naunat. Pa, konti na lang. Kinangina, mainit yun eh. Sige nga. Kayo tutukan ng mainit na bagay, hindi nyo ba igagalaw yung katawan nyo? Diba? Pag kayo ba nakahawak ng isang mainit na kaldero, tinatanggal nyo kagad yung kamay nyo, diba? The same thing doon sa na-experience niya. Maalay nyo ba naiinitan na siya doon sa blower na yun? Kaya niya ginagalaw yung katawan niya kasi wala siyang choice. Kundi alisin yung parte ng katawan niya doon sa mainit na bagay. Mag-ano ka lang kasi, steady ka lang para gumaling ka na, para matapos agad. Medyo challenging tayo pero matutulungan ka po yan. Pag-tiisan tayo ha. Ayun o. Masakit. Diba, hindi makapagsalita si tatay. Hindi niya ma-express ng maayos kung ano yung nararamdaman niya doon sa pinaggagawa sa kanya. Yet, they are still doing it. Ay, nako. Gagaling sa pwersa ng balakang.
Dahil dito, si Reby napabili ng aparato at matapos daw ang ilang araw ng tuloy-tuloy na paggamit nito, si Romeo mas bumuti raw ang pakiramdam. Kaya nagagalaw na nga niya to eh. Nagagalaw niya na yan. Kung mabanat, kung mali sa pwesto yung paggawa, maaaring makasakit sa mga pasyente. O, di ba? It's, again, I really don't like how it was prepared. Although, well, ang hirap sabihin, at the very least, nagbigay sila ng other opinion. Pero kasi how it was really presented, it's really unfair for me. Unfair for me dahil nga parang mas nabibigyan pa ng weight yung claims ng mga nagbebenta ng ganyang klaseng sham or mga fake or mga scam kesa doon sa legitimate na may lisensya para magsabi, mag-diagnose, magbigay ng proper advice doon sa sitwasyon nila. And that's how Jessica Soho adds the fuel doon sa makinarya ng mga nagpo-promote ng scam. Ubok din siya ng aparato. Meron din daw kasing nag-alok nito at nagbayad siya ng 3,000 pesos para sa isang session. Para sa plan sa kainit. Nung natapos na, di umalis na sila. Alos hindi na nga ako makabangon. Parang lalong lumala yung naramdaman ko. Mag-iisang buwan na raw siyang nahihirapang maglakad. Di sana maging honest na lang sila. Di yung sila pasama ko lalo doon. Inisip ko lang na parang gusto ko na sumuko, ganun. Sinlayo ng mga anak ko. Ano ba talaga ang produktong ito at saan ba ito nanggaling? Ayon sa aming pananaliksik, ang head office ng naturang produkto nakabase sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Sinubukan namin silang kuhanan ng pahayag tungkol sa sinasabing therapy blowing device. Pero ayon sa kanila, mas mabuting kunan ng pahayag ang main distributor ng sinasabing therapy blowing device dito sa Pilipinas. Kaya sinubukang kontakin ng aming team ang main distributor nito sa Pilipinas. Pero tumanggi muna silang magpa-interview sa camera. Gayunman, sinabi nilang ang kanilang blower, isa lang household electromagnetic device, gaya ng nakasaad sa kahon ng kanilang produkto. Anila, hindi raw ito medical device o gamot sa mga sakit, katulad ng stroke. So parang awa nyo na yung mga nabiktima ng ganitong klaseng modus. Please, mag-file kayo ng kaso para mabawasan yung mga taong nagpo-promote at mabawasan yung mga taong mawawalan pa ng pera dahil sa ganitong klaseng gawain. Kung gagamit tayo ng ibang bagay, external device para gawin ito, kailangan alam natin na ligtas. Kapag external device, kadalasan dadaan dapat yan sa pag-aaral at dito sa Pilipinas, dapat meron silang approval ng mga ahensya ng gobyerno na tumitingin sa kanila tulad ng FDA. Sa patuloy naming pagsasaliksik, napag-alaman naming una nang naglabas ng public health warning ang Food and Drug Administration o FDA dito sa Pilipinas tungkol sa produktong ito. Nito lang nakaraang taon, ang FDA hindi nagpaunlak ng interview. Gayunman, paalala nila sa manufacturer sa Pilipinas, sumunod sa kanilang mga patakaran upang masiguro ang ligtas na kalusugan ng publiko. Naka-apply na po tayo sa FDA, waiting na lang po yung ating certificate na lumabas. So, kung waiting pa pala yung certificate nyo sa FDA, edi tsaka ka magbenta niyan pag lumabas na yung certificate mo, diba? Hindi yung lolokohin mo yung mga tao na nag-apply ka ng FDA approval, tapos yung FDA naglabas pala ng warning about your product na wala naman siyang effect, wala naman siyang kabuluhan, scam lang yan. So, tanungin mo ngayon yung sarili mo, sino nagsasabi ng totoo? Ikaw o yung FDA na naglabas ng official statement? Grabe sa kasinungalingan. Official statement mo versus official statement ng FDA. So, sino mas matimbang?
Actually, sa mga tumatawag sa akin ng scammer, there's something sa device na kayang makatulong sa mga sales natin. There's something in the device. Ano yun? Hindi mo nga mapatunayan yung something na yun kasi wala kang research man lang, wala man lang verification ng isang third party. Ikaw lang yung nag-imbento ng mga terms na yun, ikaw lang yung nag-imbento ng something na yun para makabenta ka. Ang ina, basta ka lang kumita.